Good day, Ma'am Dakipelan. I am Brice Diluntad, and now I will continue tackle about the discussion of my group. And the first one I discuss is all about Barrio Festa. And now I'm gonna read first the Barrio Festa definition. After toiling in the rice paddies, countryside farmers would gather to sing and dance. These dances revolve around everyday items such as glasses, candles, benches, hats, and bamboo poles. Because the dance are celebration, they are often referred as Barrio Festa. Diri sa Barrio Festa is naga-celebrate sila, ginaselebrate nila ning festa nga inighuman nila og human nila og harvest sa rice, or humayan inighuman nila og harvest sa rice is ginaselebrate nila tungod kay naka successful sila og harvest. And ang ila pong mga famous nga ginadance nila is mo sila mga pandango sa ilaw, or which is naga-imitate sila og mga fireflies, like atong inasayaw nila nga naay basog ay napoy candle sa tunga, which is mo to sila makita na tong amora og fireflies. And dili lang ang kining Barrio Festa is dili lang now in our generation ang makadungog tag Barrio Festa, which is naga-celebrate na ni sila in mga patron or mga saint or mga santo na ilang gina-celebrate, like mo celebrate sila og mga like sa simbahan na, mo celebrate sila mga sa simbahan mo ni sila karon ang pero this is the same lang gyapon sila, which is Barrio Festa lang gyapon ang tawag. And here in sa ilang generation or sa history ani is ang diri sa Barrio Festa is ang ilang gina-celebrate nila is ang inighuman nila og harvest sa rice. And now in our generation nagka-celebrate ta og Barrio Festa sa birthday sa mga saint and mga patron. And the second is the national dance, and I will read the national dance. Now, tinikling, the national dance, is considered the oldest of the Philippine folk dance. The dance, which comes from the countryside, take its name and movements from the tinikling or bird as it roams between grass items, crushes tree branches, and avoid traps set by rice farmers. Dancers skip gracefully back and forth while trying to avoid getting their feet caught by two bamboo poles. And ang national dances nga part sa kuang report, which is ang tinikling. And ang tinikling is kung na-remember nato, nabasa nato dito sa tuang exam nato sa Philippine Popular Culture na itong gi-bonus ni Ma'am, na-question dito nga what is the oldest of the Philippine folk dance. If maka-quiz man tato sabis, ang answer na gidana is automatic na yung tinikling. And anong natawag ni siya og tinikling? Because ang tinikling is muna siya ang dance from movements, muna siya ang bird nga tinikling, or ang wild bird makita ni sa mga native or mga lasang pagyod, or sa mga rice, sa halos mga farmers ani makakuha. And anong nabuhat nila ni ang tinikling dance? Because ang tinikling is ang mga farmers nagaset sila og mga traps, with mga traps sa ilang humayan. And moto ang trap nila is ang tikling ana is mag-ana sila maglakaw, and ilang gina-avoid ang traps nga dili sila makuha, which is mag-anana ilang tiil mag-anana motong na kuha nila sa mga farmers or sa kuan nga gitry nila og sayaw ang kuan ang sa tinikling stepping, like mag-ana sila mag-avoid sa traps ang katong mga bird, mag-avoid sa para dili sila makuha ang ilahang tiil. And sa mga dancers pod gina-avoid po nila ang ilahang tiil sa duha ka kawayan nga ginabundak, like kuan sa ginabundak, and gina-imitate po nila ang movement sa tinikling, ginaana po nilang tiil para ma-avoid nila ang ilahang feet nga makuha sa bamboo poles. And the second is the story of Philippine folk dancing. And the Philippine folk dancing incorporates influences from immigrants and conquerors while at the same time maintaining distinctly Filipino roots. Philippine folk dancing is a true reflection of daily life in past centuries while enchanting modern audience at the same time. And dili daw sa story of the Philippine folk dancing is naka-incorporate ni sila mga influence from immigrants. When we say immigrants, muna sila ang mga dayuhan or mga foreign people or nga nagpuyo na diri sa tuabik, and conquerors or muna sila ang mga conquerors or mga mananakop sa sinaunang panahon. And ang mga Philippine folk dance nato is naga-reflect ni sila to sa tuang mga daily life sa mga past centuries, like mo gina-perform ni para ang mga mainchan ang mga modern audience o mga
like katong mga nananaw is ma-amaze sila sa mga gi-perform nga mga folk dance, so to speak, which is ginakuha gyapon sa mga past centuries. And the tinikling history. One of the oldest traditional Filipino dances, the tinikling dance or bamboo dance is performed using long bamboo poles originated on the island of Leyte in the central Philippines. The tinikling dance takes its name from the tinikling bird. Like I said earlier, na ang kining tinikling dance is naga-imitate siya sa wild bird or ang tickling bird. Mo to ang ingon nila ang two bamboo poles, like this mo ni siya ang two bamboo poles, and ang tiil po na nila is sa mga dancers is ana nila ang tiil, ana nila like that, like ana pagtapos gina-avoid nila ilang feet nga makot sila sa bamboo poles. And nag-originated po ni ang tinikling dance in island of Leyte in the central Philippines. The tinikling dance is the name from the tickling bird, and the movement of the dance are meant to imitate the bird as it steps through its marshy habitat. Like kung sa mga nakakita og mga tickling bird, katong muna sila ang kagmay kay og tiil, ang kagmay kay sa tiil mga wild, and ilang mga nila kon is like mag-ana lang, ana like mukinto, it's ana tapos like this ang picture sa tickling this. And starting with the bird, the inspiration for the tinikling dance is the tickling bird, a native of the Philippines, also known as the bird rails, or ang ilang scientific name is Garrulus torquatus, or tickling birds are found in wetland and grasslands. Makita daw nato mga tickling birds is sa mga wetlands or sa mga like may mga sapa or daplin sa sapa, makita nato ang mga sabutan, o sa humayan mas makita nato ni sila daghan sa humayan or sa mga taga-bukid dili daghan jud na sila, daghan jud kayo og mga tickling sa mga wild. And evolving the dance. Originally more of playful activity similar to that of jumping rope, the tinikling dance eventually became a more formal traditional dance. Although they still retaining the fun element, modern performers have a specific order of steps to perform. The before that dancing couples, male and female, wear traditional Filipino costume. The male wears a barong Tagalog, a loose long sleeve embroidered tunic. His female counterpart wears a balintawak consisting of a dress with butterfly sleeves with a scarf worn over the left shoulder. Muna sila ang mga ginasuot sa mga dancers, ang male and female. Magpartner ni sila ang mo perform sa dance nga tinikling. And ang ilang ginasuot pa ni sa lalaki is ang barong Tagalog, and ang sa babae po is ang consisting of dress with butterfly sleeve na daw kuandre ang kuan sa babae. Ang mag-dress ang babae, tapos like this lang ang picture, like this ang picture sa mga costume sa suoton sa male and female. And continuing the legend, this is the last part of my part. While the origin of the dance is attributed to the tickling bird, this is another origin legend that persists. It has its root in the Spanish occupation, when the Spanish seized farms and forced the farmers' owners to work them. According to this legend, as a punishment for working too slowly, workers were forced to stand while their feet were beaten with freshly cut bamboo poles. To avoid injury, they learned to jump away quickly. Yes, mo po ni ang mga nakakuan po nga magtrabaho ang mga farmers, kung hinay daw kayo sila, murag panisyan sila or kanang parusahan sila sa mga amo, o kuana sila ilang tiil nga para mo jump ana ilang tiil nga para dili lang maigo sa mga punish, like motos lang mag-imitate na sila og mga tickling bird. That's all for my part of my report, ma'am. Thank you.